magandang hapon mga panaderos. Kamusta naman po ang mga buhay-buhay? So, it's a cold morning. At ano ba? Ilang ano po ngayon? At 7 degrees. And nandito ako ngayon sa may Omotesando. Bandang malapit sa Harajuku and Shibuya. Ayan. So, dyan sa likod ko, yung sobrang gandang Ralph Lauren. Ayan. Very prestigious tong Ralph Lauren dito. Sa lahat ng RL na napuntahan ko, ito ang pinaka social. Kasi yan, isa rin yan sa mga pinaka classic favorite 90s batang 90s brand yan, yung RL. So may binili akong belt tsaka jacket, yung classic na jacket. Napakaganda nito, may coffee shop pa siya. So nandito ka sa loob. Yung mga usual na mga designs ng mga damit, mga round necks, mga ganyan, mga polo na classic lang, wala nakatago. Puros mga high-end products of high-end design yung mga nandiyan. Pero pwede mo naman itanong. Basta may picture ka, tanong mo, ilalabas nila. Ayan, so syempre, magkwentuhan lang tayo tungkol dun sa mga nangyayari ngayong na kamatayan ng mga kurakot sa bayan. Mukhang nagkakatotoo yung dasal ni Cara David. Kasi matatandaan ninyo si Cara David, di ba, meron siyang birthday wish. At ang kanyang birthday wish ay sana mamatay daw lahat ng mga kurakot sa Pilipinas. At isa-isa na ngang namamatay itong mga kurakot. Kaya lang, hindi ito yung mga gusto talaga nating mamatay. Yung mga yan, sila Yusek, yung Yusek na yun na nagpatihulog. Di umano sabi nung kanyang driver, pumunta daw siya doon sa may part na yon ng kalsada na medyo bangin. Kung okay yung audio natin, pakilagay kung okay kung narinig nyo ako kasi nandito ako sa public na lugar, so baka yung ambient na audio yung makuha. So nagpunta raw siya dyan sa may bangin, tapos parang sinaside-side niya, tinitingnan niya na ganyan. Pero dahil binugaw daw sila ng pulis, bumalik sila sa hotel, kumain, tapos nagpabalik siya doon, nagpaiwan. So, nagpaiwan siya doon hindi natin alam kung nagpaiwan siya doon kasi bakit doon? Madami naman sigurong pwedeng patihulugan. Bakit doon mo pa gustong magpatihulog? Diba? So ngayon, bumalik siya ulit doon sa area na yon, tapos nagpaiwan siya sa kanyang driver. Di natin alam kung mayroon ba siyang kamit doon, mayroon ba siyang kakausapin na doon sila magkikita, kasi bakit doon, di ba? Bakit hindi kasi kung magpapakamatay ka, pwede ka namang uminom ng kahit pwede ka naman, sigurado naman ako may baril naman yan. So bakit doon? Bakit kailangan niya pang magpatihulog? Meron siyang previous interview na sinasabi, ang greatest fear daw niya is heights. Greatest fear daw niya heights. So medyo parang conflicting. Greatest fear mong heights, tapos pumunta ka doon sa isang medyo bangin, tapos mamamatay ka na yung pang mismong kinatatakutan mo. So yun, medyo shady. Pero pwede naman nating seryosohin yung sinabi ng kanyang driver na talagang, kasi nakikita ko din yung driver niya, although person of interest yung driver niya, nakikita ko naman yung driver niya parang sa kinikilos naman niya sa mga pagsasalita niya, parang sincere naman siya. Pero syempre, it's not for me to judge, pero marami mga nagsasabi na baka napag-utusan na yung driver, marami nagsasabi na baka syempre sa sobrang lawak ng corruption, baka lahat ng mga tao sa paligid mo na-corrupt na nila, di ba? So pwede rin yun, na yung driver niya yun din yung nautusan para siguro for a price, para itulak siya doon or whatsoever. Hindi natin masasabi, pero everything right now is possible until
makahanap talaga ng ng pruweba yung mga kapulisan patungkol sa pagkamatay ni Yusek Cabral. Pero nakakalungkot nito, ang namamatay kasi at ang mga nililikidan nila yung mga nasa ibaba. Yung mga nasa ibaba kasi yun na nag-implement ng corruption eh. 'Di ba? Yung mga nasa ilalim, yung mga DPWH, yan ang nag-implement ng corruption. May budget kasi, 'di ba, naipaliwanag naman natin sa inyo yung dynamics ng DPWH. So ang DPWH maglalagay ng pera, ang gobyerno sa kanila maglalagay ng pera sa DPWH Tapos yung DPWH ang mamimili ng mga projects kung saan ilalagay yung pera na yun. So yung DPWH, ang mga district engineering, may mga request yung LGU, may request yung kapitan, may request yung mayor, may mga request yan. So ngayon nasa DPWH kung popondohan nila yung mga request na yun. So ano yan? So doon mo makikita yan. Doon umiikot yung budget ng DPWH. Depende na sa DPWH kung ano yung kanilang bibigyan ng project. Ngayon, magkakaroon ng mga insertions yung mga politiko. At yung mga insertions na yun yung babudgetan ng DPWH, kaya nga nagkakaroon ng corruption. Kasi instead, yung mga proyekto mapunta talaga doon sa mga proyekto na may silbi sa mga tao, napupunta doon sa mga ini-insert ng mga politiko for corruption. Diba? Yun lang yan, mga bossing. May mga basher ba ako? Ano naman si Tatay Digong na naman? Ano ba naman yan? Puros kayo Tatay Digong. Mag-alala, malapit na makalabas yun si Tatay Digong. Unti-unti na magsasara yung ICC na yan. Mantakin mo, di ba, kung yung kung yung Russia aarestuhin ng mga yan. May kapangyarihan ng Russia para arestuhin yung mga judges na yan. It's just a matter of time. Paano na ngayon yung kaso ni Pangulo? Tapos ngayon, meron pang sanction. Yung si President Trump, dinagdagan pa ni President Trump ng 2 pang judges. Tapos aside from yung sa mga judges na mga sanctions ni Trump, meron pang sanctions si Trump mismo sa ICC. So paano na ngayon? Sino ba nagpopondo sa ICC? Yung mga credit cards, yung mga bank accounts na ginagamit na babagsakan ng mga donations for ICC. Lahat yan, kung US controlled yung mga accounts na yan, yari sila. Di ba? Yari sila. Mga bashers, kamusta naman? Kamusta naman mga bashers ko? Buti naman nandito kayo para makita nyo kung gaano kasarap ang buhay ko. Mga bashers, habang kayo'y naiinitan, ako'y nandirito ginaw na ginaw sa first world country, Japan. At nandito ako for a month. Computin nyo na lang kung magkano ang gagastusin ko for a month. Dito. Hotel, transpo, pagkain. Hindi nyo kaya yan. Oy, Ninong Randel, how are you? So dyan lang kayo mga bashers, makinig lang kayo sa mga discussion natin ngayon. So yun nga mga bossing, pwede, posible na kasabot yung driver, pero posible din na talagang na-pressure. Ito ang inevitable. Ito ang talagang may katotohanan dito. Na-pressure na talaga si Yusek Cabral. Talagang pwedeng sinabi sa kanya na, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, natatandaan niyo yung kay Angelo Reyes, 'di ba? Oy, Buster TV, kailan magpapakamatay si BBM? Di ko alam kung kailan. Yun ang dapat mamatay. Hindi natin gustong patayin dapat mamatay. Malay mo, ma-overdose, matinik sa bangus, 'di ba? O kaya habang naliligo, malunok niya yung shampoo, ganon. Itong mga ito namamatay na mga itong mga namamatay na mga Yusek, tangina kawawa mantakin mo nautusan lang yung mga yan, tapos ngayon sila ang pinipressure para kitilin yung sarili nilang buhay. Kasi ganito yan 'di ba nangyari yan kay Angelo Reyes? 'Di ba? Nangyari yan kay Angelo Reyes. Sabi ni yung lumabas yung ZTE deal.
'Diba? Ang laki ng iskandalo na yon, yung China deal na ZTE kay Gloria Arroyo. Eh, hindi ba sinasabi na may sindikato sila? O noong mga panahon na yon. O tapos si Angelo Reyes nagpunta doon sa Puntod, sa Loyola. Nagpunta sa Puntod ng kanyang misis yata yun eh. Hindi ko alam kung misis o ano. O anak. Basta sa Puntod, doon sa Loyola. Tapos nakita nung naglilinis ng ataol, biglang naglabas ng baril. Tapos umiiyak daw, biglang yung baril tinutok sa puso, tapos ipinutok. So nagpakamatay. Yun yung sinasabi nila na sobrang lalim ng sindikato nila. Mantakin mo gawin ng isang general yun. Napakalabo na isang general. PMA full-fledged general. Ano yun, AFP chief. Ano na yun, sa lahat ng mga debriefing, pumasa yun. Kumbaga, galing na sa gera yun. May mga warshock na yung mga yan. Tumanda, nag-retire, tapos biglang magpapakamatay ng ganun-ganun lang. Ganyan yan pagka naging miyembro ka ng sindikato. Pag naging miyembro ka ng sindikato ng korupsyon, talagang ano yan, papipiliin ka dyan eh. Di ba? O, anong gusto mo? Buong pamilya mo? O ikaw, magsakripisyo ka? At lahat ng mga sikreto, kasama mo nang lumubog, kasama mo nang mamatay. O tingnan mo, nung namatay si Angelo Reyes, yung ZTE deal na yan, yung China ZTE deal, na ano pa ba yan? Nag-prosper pa ba yung kaso na yan? Yung corruption na yan, lumabas pa ba? Kung magpapakamatay si BBM, bakit hindi pa ngayon? Grabe ka naman, Buster TV. Gusto mo naman, okay, nabasa ko lang yung comment ha. Hindi, malay mo naman, kasi ganyan yung mga nagdadrugs eh. Biglang naiisip nila minsan, parang lumilipad sila. Di ba? Pa-feeling nila sila si Superman. Kita mo naman si Bongbong, di ba? Feeling niya ang ganda-ganda ng Pilipinas. Feeling niya ang galing-galing niya. Baka minsan, isang araw, sobrang lakas ng tama niya, tapos nasa ibabaw siya ng mataas na gusali, tapos maisip niya, teka, parang feeling ko makakalipad ako sa lakas ng tama ko, gusto kong lumipad malay mo, lumundag siya. Di ba? Hindi yan, hindi imposible yan. Posible yan lalo na kung wala ka sa sarili mong katinuan. So yan. So pwedeng nangyari yung ganun. Hindi natin hindi natin sinasabing yun yung nangyari, pero nag-speculate lang tayo Pwedeng nangyari yun. Kasi nga, alam natin na ito si Cabral kasama sa corruption Sindikato yan Di ba? Spencer Lacalia, shoutout. Sindikato yan. So ngayon, ganun yan. Anong gusto mo? Patayin ko buong pamilya mo? Mag-suffer hanggang sa kaduluduluhan ng ng lahi mo? O ikaw, magsakripisyo ka? O mamatay ka kasama ng mga lihim natin? O madamay ang buong angkan mo? Kasi ang laking nito ang laking pera ang involved dito. Trilyon ang involved na pera dito. So kapag ginamit nila yung kalahati lang ng trilyon na yan, kaya nilang sirain ang buhay mo. Kaya sobrang delikado talaga. Mantakin mo, nagkakamatayan nga sa level nila sa ranks nila Okay, lalo pa kaya tayo, di ba? Medyo tayo rito. Medyo delicates talaga ang lahat actually. Hindi lang yung ang mga USEC na yan, hindi lang yung mga DPWH engineer na yan, yung mga sinibak nila ngayon, yung mga pinakukulong nila na mga district engineers, delikado yan. Syempre tayo na rin, delikado na rin tayo, pero okay lang yan para sa bayan. Sabi nga ni Pangulong Duterte, masarap naman mamatay para sa bayan. Tutangin na, matatakot ka sa ganyan. Lahat tayo mamamatay. Masyadong matakot sa ganyan. Di ba? So yun lang naman ng natin. Yun lang naman ang naiisip natin yan, di ba? Ang natin, yun lang ang masasabi natin diyan. Sabi na naman ng basher natin, mag-English ako kung matalino. Diyos ko po. Hindi na kailangan mag-English, mga Pilipino tayo pwede man tayo mag-English, pero hindi na kailangan. Yun ang batayan ng katalinuhan sa inyo, yung magaling mag-English? Tangina niyo. Hindi lahat ng Amerikano matalino. Tingnan mo yung kanta ni Eric Clapton.
O, di ba? Sabi ni Eric Clapton, would you know my name if I saw you in heaven? O, mali yung grammar. O, di ba? Dapat yon if I see you in heaven. Kasi future eh. O, kasi so is past tense. Would you know my name if I see you in heaven? Dapat ganun. Pero sa kanta niya, if I saw you in heaven. O, English yun ha. Kanu yun. Mali pa yung grammar. Ayun talaga oh. Masyado kayong tali-talinuhan. Di ba? Mga bobo naman kayo. Baka mamaya, mag-English ako dito. Baka magdugo yung mga ilong ninyo. Naman tayo magaling mag-English. Pero tayo, corporate tayo for, I think mga 18 years. I've been working sa mga corporate companies for 18 years. At ang account na hawak ko is overseas. The accounts that I handle are Australian accounts, European, US. Mag-English. Mag-English ka pa, papatalino. Pukin ang ina nyo. Bubobo nyo naman. Ang ina niya. So kailangan pag nag-English ka ng diretso, matalino ka na. Tang ina nyo. Mga tanga. Hindi lahat na nag-English matalino. Si Bongbong nga, English, ang bobo-bobo eh. Di ba? Oh. Di ba si Bongbong, ang tanga-tanga, English yan. Diretso mag-English, pero bobo yan. Tama, Spencer. Hindi marunong mag-English ang mga Hapon. Pero tingnan mo ang Japan, ang yaman-yaman. Hindi nag-i-English masyado ang mga Chinese, pero tingnan mo ang Chinese, mas mayaman pa sa Amerika. Kinanginan nyo, mga bobo kayo. Oh, tanginan nyo. Ang tatanga nyo. Inang-inan ninyo, mga bobo. Huwag kayong magmalaki rito ng mga magagaling mag-English, mga tatalino, dahil si Bongbong magaling mag-English, pero napakatanga. Di ba? Alamano. Kinanginan ninyo. Yan ang alam ng Bongbong Marcos ninyo. Magtae in public. Siyangin na yan si Bongbong ninyo. Pucha, lahat na ginawa. Reporter, putang na ulat panahon. Ano pang ginawa ni Bongbong? Puta ngayon naman, service crew. Lahat ginawa na ni Bongbong. Lahat ng kabobohan ginawa na niya. Ngayon, spokesperson naman siya na sarili niya. Putangin na dyan. Sobrang tanga ni BBM. Hindi niya na alam kung ano yung dapat niyang gawin. Puta, mantakin mo. Mantakin mo ha. Kukin ang inan yung mga basher kayo. Tingnan nyo. Pinagmalaki ni Bongbong sa vlog niya na pwede na daw mag-calamity fund. Kukin ang ina mo. Ang tagal na nagka-calamity fund. Panahon pa ni Pinoy. Tarantado ka. Panahon pa lang ng Ondoy. Kukin ang ina mo. Si Pinoy pa ang presidente noon. Nauso na yung calamity fund. Putang ina ka kung makapagsalita ka, makapag-report ka tungkol sa calamity fund. Akala mo naman, ikaw ang naka-imbento ng calamity fund. Pukin ang ina mo. Oh, ano? Ha? Ina nyo, puro kayo ganyan. Hindi nyo ako kaya. Ano ba kayo? Alam nyo yung putang ina nyo, pagmamalaki nyo si Bongbong nyo. Yan ang pinagagawa ni Bongbong sa Pilipinas. Diyos ko po. Magagali, sabi nga ni Concord, drop out nga si Bongbong. Oo nga, putang na, peke nga daw yung peke nga daw yung diploma niya ni. Pagmamalaki nyo pa yan. Mga ulol. Ano pa? Di ba? Yan. Takin mo, calamity fund. Ang tagal na may calamity fund. Ha? Napakatagal nang may calamity fund. Putang ina, ngayon lang pinagmamalaki ni Bongbong. Pwede na kayong mag-loan. Basta kayo ay nakalamidad. Gago, panahon pa ni Pinoy. 2 presidente na. Gumagana pa yan. Putang ina, ngayon mo lang nalaman. Putang ganyang katanga yung presidente nyo. Magaling mag-English. Tingin na, magaling mag-English. Pagka may binabasa at saka sa ulo yung script. Pero kapag tinanong mo, putang ina, nakita nyo ba binaboy-baboy yan ng Australianong reporter. Tinanong kung bakit hindi pa nila binabalik yung pera ng taong bayan na ninakaw nila.
Tangin na, paano ibabalik yung pera ng taong bayan na ninakaw? Eh, nagnakaw pa nga ng sobra-sobra. Di ba? So, sundon. Ito na naman, tutupiin daw ako. Gago, hindi nyo ko kaya. Promise. Promise, yung mga ano dyan, yung mga may hilig magsalita dyan sa chat na mga, alika rito, umuwi ka. Tangina nyo. Tagal-tagal ko na dyan sa Pilipinas, tapos ngayon, pauwiin nyo ako. Sa susunod na. Oo. Gusto po. Tama, dyan lang kayo. Bababuyin ko si BBM sa live ko. Gusto ko marinig ninyo para matai kayo mga buwaka ng ina ninyo. Okay, ano pa? Diba? Tayo na, sige, chat. Tanong ni ate, ano yung Alamano? Alamano, ewan ko kay Bongbong, pukin ng ina nun, nag-iimbento ng salita. Meron pa siya sinabi nung nakaraan. Even before the word geek was invented, geek na daw siya. Putang ina, tindi ha. Pati diksyonaryo, ninakaw na. Siya na ngayon ang may-ari ng salitang geek. Na-invento daw yung geek. Geek na daw siya bago pa ma-invento yung geek. God damn! Ganyan kalupit si Bongbong Marcos. Putang ina, lahat ninakaw. Ninakaw yung tulay. Ninakaw yung credit sa tulay. Ninakaw yung lahat ng credits ng mga nakarang administrasyon. Anak ng tao. Hindi. Ang lalakas ng tama. Sabi ni pambansang angkol, anong diploma mo? Bakit mo tinatanong pukin ng ina mo? Nag-a-apply ba ako sa'yo? So tinatanong ko anong diploma ko. Ha? Ang ina mo, nag-a-apply ba ako sa'yo? Bakit hindi mo tanongin si Bongbong kung anong diploma niya? Pukin ng ina mo, kahit halimbawa man, wala akong tinapos. Halimbawa man, wala akong tinapos. Sa ina mo, si Bongbong nga, presidente ng Pilipinas, walang pinag-aralan. Huwag mo tanongin mo yung idol mo si Bongbong kung ano ba tinapos niya. Di ba? Ang ina nyo, hindi kayo mananalo sa akin. Yung mga basher ko, pare-parehas naman yan. Iilan lang naman yan. Diyos mio. Di ba? Anong sabi naman ito? Sabi nito ni sana mamatay na daw si Duterte. Kung mamatay yun doon, wala tayong magagawa ron. Pukin ang ina mo. Wala tayong magagawa ron. Kung may mangyari masama kay Pangulong Duterte ron sa dahig, hanggang doon na lang ang buhay niya. Tayo na, wala tayong doon. Wala na tayong control doon. Kundi ka ba naman tanga? Feeling mo naman maiinis kami kahit ipanalangin yung mamatay si Duterte. Buhay pa si Duterte eh. Saka na kayo mag-enjoy kapag patay na si Pangulo. Pero hanggat buhay pa si Pangulo, wala yan. Buhay pa eh. Tatay mo, karton. Ano na naman yan? Pukin ang ina niya. Corny nyo. Corny nyo, no? Tatay mo, karton. Tangina, nakakainis ba yan? Hindi yan nakakainis. Pero sigurado ako, every time na binababoy namin yung mga idol ninyo sa social media, with our hundreds of millions of views, tangina, taing-tai ang mga idol nyo. Si BBM, si Martin Romualdez, tsaka yan si Sandro Marcos. Okay nang ina niyan. Taing-tai yan. Hindi nyo kami kayang nyo sa ganyan. Hindi man nakakamatay yung mga bashing nyo. Yung mga bashing nyo, hindi naman hindi naman nakakasugat yan. Di ba? So, yan? Walang bearing. Kahit gaano kayo mag-iiyak dyan, di ba? Kahit gaano kayo maghahalhal dyan, still the same. Di ba? Babanatan pa rin namin yung mga amo ninyo. Bababuyin pa rin namin yung mga amo ninyo every day. Every day. At kami ang magiging tinik sa lalamunan ng mga buwaka ng inang mga magnanakaw na mga idol ninyo. Oy, Odek Ibrahim. Tuloy ang laban. Hindi tayo takot dyan. Tagal na tayo may death threat. Sabi ko nga sa inyo, pagka nagkaharap-harap, utang na puto ka na kaagad dyan. Walang yan. Wala nang sabi-sabi. Putsang ina. Tatakutin nyo pa kami. Umuwi kayo rito. Gago, tagal-tagal na namin nandiyan sa Pilipinas eh. Di ba? Yan. Kahit ano pang iiyak nyo dyan, wala yan. Sabi ko nga sa inyo eh. Sabi nitong isa, wala daw akong pakikita. Hindi kong tangin nyo, mga bobo talaga kayo.
Mahina talaga mga brain cells ninyo. Napaka-bopals nyo talaga. Ano? Wala na. Oh, okay na yun. Wala kami pakialam sa opinion ninyo. Ang pakialam namin, i-expose lahat ng mga kawatan ng mga amo ninyo sa gobyerno. Diba? Solid! Mga banateros. So, uubusin na nila yan. Lahat ng mga, lahat ng mga kasabwat dyan, uubusin na nila. Kaya, ninyo, itong yung mga taga-DPWH, lahat ng mga involved sa corruption dito sa Pilipinas. Iisa-isahin na kayo ng mga yan. Iisa-isahin na kayo. Uubusin na kayo ng mga yan. Walang sinasanto yung mga yan sa dami ng pera. Kailangan maiiwas nila sa kanila. Kaya itong mga ginagawa nila ngayon na mga expose dito, expose dyan, they're just buying time. Nagbabay lang yan sila ng time para magawa nila yung mga hakbang nila para ma-liquidate lahat ng mga involved na mga pwedeng magturo sa kanila. Magpapalabas sila ng mga kung ano-anong mga issues, magpapalutang sila ng mga kung ano-anong pag-uusapan ng taong bayan, tapos ang gagawin ng mga yan, gagapangin na nila yung mga kasangkot na pwedeng magturo sa kanila. Ganyan yan. Mauubos sa mga yan. Kaya ngayon, palagay ko, sign yan eh. Senyalis na yan na talagang scrambling na sila. Senyalis na yan na talagang nagdedelikado sila. Ganyan na ganyan yung ginawa nila eh, ng mga sindikato ng panahon ni Pangulong Duterte. Noong naglunsad si Pangulong Duterte ng war on drugs, sinabi ni Pangulong Duterte na una niyang lilinisin yung hanay ng kapulisan kasi yung droga talagang halos halos cartel land na tayo. Nung nagbigay ng hudyat si Pangulong Duterte na gano'n, na war on drugs at uubusin lahat at talagang pati mga pulis tatrabahuhin. Kaya sabi nga ni Bato de la Rosa kayong mga pulis, kung ako sa inyo, kung involved kayo sa droga, magsialis na kayo. Kung involved kayo sa katiwalian, magsialis na kayo. Kasi sigurado kami na talagang uubusin namin kayo isa-isa. Anong ginawa nila? Biglang tumaas yung mga salvage. Daming mga nahuhuli, adik ako. Parang ang ginawa dahil nga may issue kanila Duterte ng Davao Death Squad. Parang ginawa nilang parang Davao Death Squad yung dating na vigilante style killing. Na may mga biglang namamatay, pusher ako, lahat ng mga, kumbaga yung mga asset ng mga pulis, tinrabaho ng mga pulis. Kaya dumami, nag-pile up talaga yung mga namatay noong araw na hindi mo maipaliwanag kung bakit namatay. So, yun, ang tawag talaga natin doon, talaga yun. Internal cleansing talaga yun. Within the ranks ng mga sindikato. Ganun din ang ginagawa nila ngayon. So, nagpapalutang sila ngayon ng mga napakaraming istorya. Nagpapalutang sila ngayon ng balita kasama ng mainstream media. Ayan na, lumabas yung Madriaga, tapos merong impeachment kay Inday Sara tapos ito, naka-livestream pa yung Bicam. So, busy ngayon yung tao, nakabantay sa mga issues na ito. Tapos sila, ginagapang na nila pa ilalim yung mga membro ng sindikato nila na mga kung tawagin loose ends. Yun yung mga yan yung may mga nalalaman na para hindi na lumabas yung kanilang nalalaman, whether kakampi nila yon or nag-iisip na yung tao na yun na ichuchu sila, papatayin na nila. Either uutusan nila or tatakutin nila na pamilya mo o ikaw, sakripisyo mo yung buhay mo, mamatay ka o damay pati buong pamilya mo. Yan ang nila dyan. Yan ang galawan nila dyan, mga bossing. So, yan? Talagang magkakaubusan na yan unti-unti, at yung mga natitira pang mga corrupt, mag-iisip na yan. Pucha, imposible
May namatay ng isang engineer eh. Nagpakamatay din. 'Di ba? So parehas eh. Tapos ito, DPWH din, nagpakamatay din. Nakikita mo yung pattern. O kasi syempre ibabagsak yung utos na 'yan mula sa pinakataas sa sindikato pababa. Pare-parehas lang naman yung utos na 'yan eh. 'Di ba na ikaw, sangkot ka dito, ikaw may nalalaman ka dito. Tamang hinala kasi yung yung sindikato dahil nga mga adik eh. So tamang hinala 'yan. Sabihin nila, ikaw pwede kang magsalita. Kasabot ka rito, nakinabang ka naman na. Anong gusto mo? Sakripisyo mo yung sarili mo? O damay pati buong pamilya mo, pati anak, kaapu-apuhan mo, damay. Diba? Ikaw ngayon, syempre bilang sindikato, gagawin mo. Talagang dediduin mo yung sarili mo para hindi madama yung pamilya mo. Kasi kapag patay ka na, titigil na rin yung investigasyon sa'yo. Halimbawa yan. Halimbawa, kung ako, membro ako ng sindikato na yan, dami kong ninakaw. Nakita mo yung ginagawa ngayon ng administrasyon. Ikaw, corrupt ka. Magsoli ka ng pera. Yeah? Siyempre, paano kung wala ka nang maisoli? Paano kung hindi ka katulad ng ibang mga corrupt na mga taga-DPWH na itago yung pera at kaya mo pang isoli? Or may mauutangan ka ng milyon-milyon, 100 milyon, 50 milyon, isosoli mo. Paano kung wala ka ng ganun? Patay ka. Hindi ba? So, mamatay ka na lang. Kasi kapag buhay ka pa, tapos nagasta mo na yung pera na yan, talagang lahat ng ari-arian mo kukunin ng pamahalaan eh. Diba? Kukunin nila. Pati yung mga ari-arian ng mga anak mo kukunin nila. So, maghihirap kayo lahat. Tinan nyo nangyari sa mga diskaya. Diba? Finreeze nila yung assets ng mga diskaya. Damay pati yung mga anak. Diba? Pero, tinan mo kung yung diskaya magpakamatay, yung mag-asawang diskaya magpakamatay, tapos na yung kaso nila. Di na sila iimbestigahan. Patay na sila eh. So, kung ano pa man yung mga natitira, na mga ari-arian nila, may enjoy pa yun ng mga pamilya nila. So, yung mga diskaya, they chose to just surrender. Pakulong na lang kami. Yun nga lang. Pag nagpakulong ka, kasi magiging lalabas pa din yung mga sikreto eh. Ang gagawin, gigipitin ka nila. Diba? Gigipitin ka nila. Ang gagawin nila, kanila? Yung assets mo, i-freeze nila. Hindi lang ikaw ang magsasuffer. Nakakulong ka na, gutom pa yung pamilya mo sa labas. Yung mga small time talaga kawawa. Sarap ng buhay ng mga big time. Yung mga big time, tinan mo, si Martin Romualdez sa ngayon. Nakikita nyo ba? Nagpapa-interview ba? Di ba? Nung lumabas lang yun sa ICI, pumunta lang sa ICI, doon lang natin huling nakita yan. After nun, wala na. Dinadawit yung kanyang pangalan, pero hindi na siya nagsasalita. Di ba? Yan sinasabi ko sa inyo na yan. Mas mabuti na sa kanilang manahimik kaysa sumagot ng sumagot. Kasi nga, sinasabi pa nila na yung si Yusek Cabral daw, may mga listahan ng lahat ng mga proponents ng mga projects na pinondohan ng DPWH. Siya pag namatay na si Cabral, nasa na yun? Paano na yun ngayon? Paano pa natin malalaman kung sino yung mga sangkot sa pagnanakaw? Wala na, hindi na natin malalaman yun. That again, makaligtas man nga sila sa batas dito sa Pilipinas, makaligtas man sila sa batas sa lupa, siguradong hindi sila makakaligtas sa batas sa langit. Kasi kumikilos ang Diyos eh. Kumikilos ang langit talaga eh. Ine-expose ng Panginoon ang lahat ng mga kabulastugan at corruption dito sa Pilipinas eh. So, kita mo, may paraan talaga ang Panginoon para maningil. Kasi kung hindi tayo makasingil ng normal, kasi meron tayong batas eh, na sinusunod eh. Meron tayong batas na inaasahan na maniningil eh, sa mga may kasalanan sa Pilipinas eh. But since hindi tayo makasingil dahil sa dami nung ninakaw nila, nabili na nila lahat. Nabili na nila lahat nung huwes, nabili na nila police, nabili na nila militar, nabili na nila media. So talagang wala tayong pag-asa. Ang pag-asa na lang natin, matapos yung termino nila, baka sakali sa 2028 natuto na mga Pilipino, magboto tayo ng mga matitinong kandidato. O, halimbawa, tumakbo si Inday Sara, manalo sa 2028. Di ba? Manalo sa 2028 si Inday Sara, o di isa-isahin ni Inday Sara, trabahuin lahat yan.
trabahuin in a sense na paganahin yung batas at habulin ng batas, yung tamang batas, ma-utilize na natin. Ma-prosecute lahat ng mga magnanakaw na yan. And mabawi natin yung mga ninakaw nila. Kasi sa panahon talaga ngayon, malabo yan. Sa panahon ngayon, aasa na lang tayo sa batas ng langit. Di ba? Sa panahon ngayon, aasa na lang tayo sa mga kilos na gagawin ng Panginoon. Pero syempre, kailangan din ipakita natin sa Diyos na na mapanagot. Magdasal tayo na talagang mapanagot itong mga to. Kasi kung wala, mananahimik lang tayo. Sabi ko nga sa inyo, kaming mga banateros, 7 kaming mga banateros, apakadami naming death threat. Kanina lang may na-receive na naman nga akong message na meron pala kaming kapitbahay na nagtatrabaho sa Malacanang sa budget at nag-i-spy daw sa bahay namin sa Bulacan. Sabi nung kaibigan ko, mag-ingat ka pare kasi mahirap kalaban din yung mga yan kasi hindi mo man sila kilala, ikaw kilala nila. Sabi ko hindi, ako una-unahan lang yan. Mauna ako, mauna sila, ganun lang yan. Wala tayong dapat ikatakot kasi bayang Pilipinas na pinag-uusapan natin dito. Hindi na to pansarili para sa bayan na nating Pilipinas to. Nakikita mong may mali pero panay pa rin ang tanggol mo dun sa mali. May tama ka na sa utak mo. Kasi ang dapat na human nature is pag may nakita kang mali, sisitahin mo yung mali. Kapag meron kang hindi magandang nararamdaman, sasabihin mo kung ano yung mga hindi magandang nararamdaman. Kaya nga meron tayong freedom of expression. Di ba? So, nandoon tayo sa nandoon tayo sa tama nasa nasa panig tayo ng tama Ang binabatikos natin yung mga salot sa lipunan. Therefore, kung ang maging consequence niyan madisgrasya tayo, yan yung tinasabi nilang risk of doing business. Yan talaga yung risk ng ginagawa natin. Well, unahan lang yan. It's either kami o sila. Ganun lang yun Basta tayo, nandun lang tayo sa nasa panig lang tayo ng bayan. Go tayo. Hindi tayo natatakot dyan. Sabi ko nga sa inyo, nung pinatawag na kami sa Congress, sumarap kami. Pinatawag ako sa Congress, sumarap ako. Hindi ako tinanong, hindi ako kinausap. Di bahala kayo sa buhay ninyo. Sabi ko sa inyo, for the longest time, since umupo tong administration na to, ginikipit na nila tayo. Pero nagpaano ba tayo? Nagpa-takot ba tayo? Hindi. Ilan na lang tayo na lumalaban lahat yung mga yan, sabi ko sa inyo, pag nanalo si Inday Sara, lahat yung kahit yung mga troll na yan, babalik lahat yan sa Duterte. Tingnan mo. Magiging pro Duterte lahat yan. Kasi dati naman mga pro Duterte yan Kaya lang, syempre, may mga views sa anti-Duterte dahil may mga troll farm sila. Anong problema? Kita mo yung mga umaatake dito sa sa live natin. Puros pare-pareha, sila rin naman. Ilang tao, 5 lang yan. Tanginang yan. So, kakabahan ba tayo sa ganyan? Sanay na tayo. Ilang taon na ako nagvo-vlog. Sabi ko nga sa inyo, noon nga sinasagot ko pa yung mga kapwa ko vlogger na naninira sa akin Pero ngayon, wala na yung mga vlogger Nahamon nga tayo ng mga diba-dibate na kung ano-ano Pero putang ina, bakit? Diba? Bakit? Inang yan. So, yan? Talagang tapos na tayo sa ganyan. Mas na kami mga banateros, mas focus na kami sa mga mas focus na kami doon sa mga i-expose ang katiwalian dito sa Pilipinas. Masaktan kung sinong gusto masaktan, pero pagka magnanakaw ka, yari ka. Pabanatan ka ng banateros. Di ba? Ratratan yan. So tayo, consistent tayo since 2016 hanggang ngayon. Kahapon nga may namit akong follower natin dito sa Japan. Isa rin sila sa mga bumoto kay Bongbong.
Actually, sabi nga nila sa totoo lang, kaya lang naman namin talaga binoto si Bongbong dahil kay Inday Sara. Hindi kami nakinig kay Tatay Digong Sabi ni Tatay Digong, adik, di kami nakinig Ayun na nga. Kami yung nakinig kay Tatay Digong. Kasi nung sinabi ni Tatay Digong na adik yan, talagang namin. Isinapuso namin yun. Nung tumakbo si Inday Sara, sa ticket ni Bongbong Marcos, hindi kami nabudol na kailangan iboto na rin namin si Marcos, hindi. Binoto namin si Inday Sara. 'Di ba? Kahit na hindi siya vice president nung sinuportahan naming presidente, binoto namin siya as vice president. Kahit may vice president yung sinuportahan naming presidente noon, hindi namin tinabla si Inday Sara kasi Duterte. So binoto namin si Inday, pero hindi namin binoto si Bongbong. Kasi kabilin-bilinan ni Tatay Digong yun Huwag niyong iboto yan kasi adik yan. Huwag niyo iboto kasi hindi marunong yan. Huwag niyo iboto yan kasi mahinan nila lang yan. Nakinig kami ron. O ngayon, yung mga nakakausap namin na sinasabing, nakinig kasi kami kay Inday Sara, ba't kay Inday Sara nakinig kayo, pero kay Tatay Digong hindi. Pero tapos na yun. Okay na yun. Ang importante mga bossing, nalaman na natin kung ano ang karakas ng mga Marcos. Diba? Sa 3 taon na panunungkulan pa lang ng mga Marcos, nalaman na natin kung ano yung karakas nila. So, hindi na tayo ulit maloloko ng any Marcos na tatakbo sa national position. Siguro si Amy Marcos nakaloko pa siya, nanalo pa siya kasi nga inendorso pa siya niya. Inendorso pa siya ni Inday Sara. Pero ano 'yan? Pero wala nang Marcos na mananalo sa Wala nang Marcos na mananalo sa national position. At least nalaman na natin. Kasi imagine niyo ito lagi kong sinasabi to na kung si Inday Sara nanalong presidente 3 years into presidency, i-impeach din sila ng mga yan. Ipapa-impeach din yan sila ng mga makabayan, ipapa-impeach din yan si VP Sara ng ni Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos ang papalit So kung 3 years may impeach si VP Sara, tapos ang vice president niya si Bongbong ang presidente for the next 3 years, mag-e-eleksyon. Madadaya nila eleksyon. Ang mangyayari dyan, parang si Gloria. 9 years na magiging presidente si Bongbong. Imagine niyo na lang yung 9 years na magiging presidente si Bongbong. Yung 3 years nga na presidente si Bongbong, wala siya nagawa sa Pilipinas. Yung 3 years na presidente si Bongbong, putang ina, mantakin mo, ang ipinagmamalaki ni Bongbong yung calamity loan ng SSS. Putang ina. Calamity loan ng SSS, ipagmamalaki mo. Wala kang project. Ang laki ng pera ng gobyerno. Dinoble yung budget, tapos wala kang project. Ang ipagyayabang mo yung SSS. Tangina, ganyan siya kawalang nagawa sa bayang Pilipinas. Kung si Bongbong nga, walang maipagmalaking nagawa sa bayang Pilipinas, yan pa kayang mga basher. Pag tinanong mo yung mga basher, ano nagawa ni Bongbong sa Pilipinas, putang ina, walang walang sasagot yan. Walang isasagot yung mga yan. Di ba? Yan. Ano pa ang pinagmamalaki ni Bongbong? Yung libreng MRT sakay tuwing linggo. Sinong gago ang sasakay sa MRT kung wala ka naman pupuntahan? Kung kinang ina niyan. Ang makikinabang lang dyan, yung may mga lakad dal linggo. Yung mga walang lakad dal linggo, walang pakinabang sa hudas na na proyekto na yan. Sinong gago ang ilalabas mo yung pamilya mo? Tara, pumunta tayo, sumakay tayo ng MRT. Tapos, putang ina, magpaikot-ikot tayo hanggang mahilo tayo, kakasakay ng MRT. Pero yung, wala namang pagkain yung tao, wala namang pampasyal yung tao, putang ina, anong klaseng proyekto yan? Katarantaduhan, di ba? Alam niyo kung anong magandang proyekto? Ilibre mo yung gamot sa ospital, yan. Ilibre mo yung bayarin ng mga nasa ospital, yan. Yan ang mga magagandang proyekto. Magtayo ka ng napakaraming riles ng tren. Yan ang magandang proyekto. Magtayo ka ng napakaraming kalsada. Isemento mo lahat ng kalsada sa buong Pilipinas, pati yung mga nasa liblib na mga lugar. Yan. Yan ang magandang mga proyekto. Pero putang ina niyan, ang ipagmamalaki mo, yung sa SSS na calamity loan, putang ina, ganong kakawalang nagawa sa Pilipinas. Para yan ang ipagmalaki mo, anak ng tinapay talaga, diba? Klase yan. Basura yung mga ganyang tao. Okay lang naman, 2 years na lang. 2 years na lang.
Di ba? Sinisilip yung funds ng SSS, nakita niya kami. Matake mo. Ang ang gusto mong mangyari, uutang ang mga Pilipino. Puro ka utang. Lahat na lang, puro utang. Utang ina niyan. Pang-uutangin mo yung mga Pilipino. Wala nang pambayad yung mga Pilipino, pauutangin mo pa, tapos may tubo 7%. Pera na nga nila yan eh, kontribusyon na nila yan eh, tapos tutubuan nyo pa sila. Mantakin mo, pera mo kinakaltas sa'yo buwan-buwan. Tapos uutangin mo pera mo, tapos magdalagay ka pa ng tubo, hindi ka ba namang gago? Ang ina niyan, imbis sana na gumawa siya ng mga proyekto para yung mga tao hindi mabaon sa utang. Putang ina, binabaon niya sa utang yung mga Pilipino. Pinaalala niya eh, na may mga Pilipino, baka naghihirap kayo sa buhay, magpapasko ngayon, o baka nakalamidad kayo, mag-loan kayo sa SSS ng calamity fund. Imbis na, mga Pilipino, pagpapasko ngayon, magbibigay tayo ng tulong, magbibigay tayo ng ayuda. Bawat isang Pilipino, meron kayong 5,000 na gift certificate. Mag-shopping kayo sa SM. Kaya mag-shopping kayo sa mga grocery, sa Pure Gold, at kung saan-saan. Diba? Tangina, ganun ang proyekto. Hindi yung, mga Pilipino, magpapasko ngayon, mangutang kayo, utangin ninyo. Para malubog kayo sa utang, putang ina nyo, pwede kayong mangutang sa SSS, pwede kayong mangutang sa Pag-ibig, pwede kayong mangutang sa Bombay, pwede, puta may ganun pa siya na, di bali nang mangutang kayo sa SSS, wag lang sa Bombay. Kasi sa SSS, 7% lang yung tubo, sa Bombay, 20%. So, di ba, putang ina mo, bakit hindi ang solusyon mo, wag kayong mangutang sa Bombay. Wag kayong mangutang. Putang ina, kami ang gobyerno ang bahala sa inyo. Di ba? Dapat ganun. Gobyerno ang bahala sa inyo, wag kayong mangungutang kahit kani-kanina. Natatandaan niyo si Pangulong Duterte? Kaya niya itinaas yung sweldo ng mga pulis. Kasi yung mga pulis, mga bossing, yung mga pulis, ang ginagawa nila, may sweldo sila isang buong taon. Ilo-loan na nila yan. Ilo-loan na nila yan. Yung susweldoin nila sa loob ng 2 taon, ilalump sum nila yan. Pupunta sila dun sa loans, sa, ewan ko kung upslay ba yan, basta, ilo-loan nila yung 2 taon. Makukuha nila yung pera kung magkano sweldo nila. Halimbawa, sweldo nila 20,000 naman. Makukuha nila nila yung mga close to 500,000 pesos. Pag nakuha na nila yung pera nila na yun, imagine mo, nakuha mo yung 500,000 pesos tapos 2 taon, 24 months kang walang sweldo. Anong gagawin mo pag 24 months kang walang sweldo? Yung 500,000 na niloan mo, nilump sum mo, may tubo yon. So yung 500,000 na nilump sum mo, ipinasok mo sa negosyo, nalugi. Ipinasok mo sa, bumili ka ng sasakyan kasi gusto mong iparenta, nalugi. Paano yan? 2 taong ka mahigit walang sweldo. Anong gagawin ng pulis? Ayan na. Magnanakaw na yan. Mangungurap na yan. Ang gagawin na ng mga pulis na, manguhulid up na yan. Kaya ang ginawa ni Pangulong Duterte, sinabihan niya yung mga pulis, itataas ko yung sweldo ninyo para hindi na kayo mag-loan, para hindi na kayo mangutang. Kasi kapag nangutang kayo, kakapit kayo sa patalim para lang magkapera kayo. Kasi kung lahat ng pera ninyo ay napunta na sa utang, wala na kayong extra, saan nyo kukunin yung extra? Di gagamitin nyo yung kapangyarihan ninyo para mangurakot. Kaya itinaas ni Pangulong Duterte yung sweldo ng mga pulis. Dahil doon, ganun ang solusyon. Para hindi ka mangutang, itataas ko yung sweldo mo. Kung kulang yung 20,000 na sweldo mo buwan-buwan para sa pamilya mo at sa mga kabit mo, gawin nating doble. 40,000 naman. Okay na siguro yan. Huwag kang mangungutang, huwag kang mangungutong. Gawin mo lang yung trabaho mo. Tinulungan ka na ng gobyerno, tulungan mo na rin yung sarili mo. Puta, ito si Bongbong, iba eh. Naghihirap ang buhay mo, kababayan ko. Hindi sapat ang kinikita mo buwan-buwan. May solusyon ako. Utang ina, kahit walang kalamidad, mag-apply ka ng mangutang ka sa SSS. At nagpapautang din ng Pag-ibig, mangutang ka din sa Pag-ibig. Putang ina, buti sana kung di mo babayaran yan. Babayaran mo yan eh. Di ba yan nga yung logic ko sa pangungutang? Meron akong kaibigan, nangungutang na naman.
Oo, kasi sabi niya, pag sweldo, babayaran kita ng ano, babayaran kita ng sa utang ko sa'yo. O di syempre, sumweldo ka, binayad mo sa akin. O di wala ka na naman pera. Anong gagawin mo? Mangungutang ka ulit. O, mangungutang ka ulit. Pag nangutang ka, pag sweldo mo na naman, babayaran mo na naman yung inutangan mo. O so, ano nangyari sa'yo? Wala. Ang problema kasi, di ba, ang problema rin naman sa iba natin mga kababayan, ginagastos natin yung perang hindi naman sa atin. Ibig sabihin, yung perang wala pa sa mga kamay natin, susweldohin mo pa lang, ginagastos na natin. Kaya pagdating ng sweldo, wala ka ng sinweldo, short ka na. Diba? Kailangan maging mautak din tayo sa finances. Pero yun nga ang problema. Yung gobyerno, hindi tayo tinutulungan na maging mautak sa finances. Yung gobyerno, tinuturuan tayong mangutang ng mangutang. Kasi si Bongbong ganyan eh. O, ang ginagawa ni Bongbong, hindi niya pinalalago ekonomiya. Inilulubog niya ekonomiya. Wala siyang ginagawa parang ekonomiya makaahon. Tapos mangungutang ng mangungutang ng mangungutang. O, kawawa talaga yung susunod na presidente. O, sabi nga nila, kung hindi mo kayang talunin si Inday Sara sa eleksyon, kasi inevitable talaga na magiging presidente si Inday Sara. Magiging presidente talaga si Inday Sara. Maniwala kayo. O, so ang mangyayari niyan, gagawin na lang nila, ilulubog yung Pilipinas ngayon para si Inday Sara mag-fail pag naging presidente na siya. Bakit siya mag-fail? Utang na, walang projects, walang pondo proyekto. Tapos, walang tiwala ang mga foreign investors sa atin. O paano mo ngayon iaahon ng Pilipinas? Kaya nga ako si Inday, may talagang napakahirap na kumbinsin ni Inday na tumakbo sa 2028 because sinong gusto na tao na 6 years aayusin mo yung 50 years worth na pagkasira ng bayan mo? Makahirap nun. Mahirapan talaga si Inday. Pero, kailangan natin si Inday. Tutulungan na lang natin siguro si Inday pagdating ng panahon na yan. Di ba? Ganun na lang tayo. Oy, update doon sa natin ilang araw na lang. Today is December 19. 4 na araw na lang, mamimigay na tayo ng pandagdag 1,000 pesos sa mga kababayan natin, mga banateros. Kaya yung may nakuha ko lahat ng mga nag-message sa akin ng kanilang mga entries. Nakuha ko po yung inyong mga entries, nakuha ko po yung inyong mga numero. Make sure na tama yung mga numbers I-type po ninyo, ayoko ng screenshot. I-type nyo yung mga numbers para kina-cut and paste ko na lang sa aking Excel sheet. Tapos ira-raffle natin yan. 1,000 pesos. So at least siguro baka umabot tayo ng mga 100 na mabibigyan ng mga at least 100 katao o pamilya na mabibigyan ng 1,000 sa December 23. Magla-live po tayo. Kung hindi tayo makapag-live sa ating isang YouTube channel, yung Boss Dada 2.0, kasi hindi pa man monetize doon, kaya hindi pa yata pwede mag-live doon. Pero pag doon tayo magla-live kapag pwede na, tatry ko. So on the spot, magta-transfer ako ng 1,000 sa mga GCash na mabubunot natin. So keep on sending your entries, mga bossing. Kailangan ko lang ng 5 images. Kahit i-collage nyo na to 1 image, basta kailangan lang ng proof na kayo ay follower sa Facebook natin, na kayo ay subscriber sa 2 YouTube channels natin, at nagsishare kayo ng mga videos ninyo sa ating sa social media. So pagka na-send nyo na yan, magpadala lang kayo ng GCash number ninyo at yung inyong pangalan. Tapos ililista ko yan, and then live nating ira-raffle. O bubunutin natin kung sino yung mga nananalo. Make sure lang na kapag nag-live tayo, yung mga nag-send ng kanilang mga entries, make sure na nandoon kayo. Kasi pag tinawag ko kayo, nasan si ganito, tapos wala kayo sa live, ibibigay ko yun sa ibang pwedeng manalo. Make sure na nandoon kayo sa live natin. Magla-live tayo siguro mga hapon sa December 23. Para pag napanalunan nyo, pwede na kayong pagpunta nyo kinaumagahan para pambili ng Noche Buena. Kung meron na kayong budget na 1,000, madagdagan pa ng another 1,000. Masaya-saya na yun, 2,000 na Noche Buena, di ba? So paano sumali? Yun lang.
I need images na proof na kayo ay subscribers and follower ng Facebook natin. Nag-share kayo ng video sa dalawang YouTube channel natin. Send nyo sa akin, screenshot, tapos mag-send kayo ng GCash ninyo. Yun na yung entry ninyo. So far, 100 mahigit na yung nag-send sa atin ng nag-send sa atin ng kanilang entries. Hindi man lahat yan mabibigyan natin kung umabot ng sobrang dami. Malay mo, may mga tumulong pa sa atin. O alam nyo naman yung GCash natin at saka yung ating PayPal. Baka may mga gusto pang tumulong. So send lang kayo ng tulong para mas marami pa tayong mabigyan sa araw ng tatawagin na lang natin yun na Christmas party. 'Di ba? O kita nyo, nawala yung mga bashers. Ganyan talaga. Yung mga bashers na yan, pabayaan nyo lang sila mag-chat dyan ng mga pinagsasasabi nila because hindi importante yung opinion nila. Ang importante, binabanatan natin lahat ng mga tiwali sa pamahalaan. Ini-expose natin lahat ng mga katiwalian nila. That's the most important thing right now. Kung mananahimik tayo, katulad nga ng sinasabi ko, ilan-ilan na lang yung nagsasalita laban sa katiwalian. Ilan na lang tayo. Kaya hindi tayo dapat huminto. Hindi napapagod yung mga kawatan sa pagnanakaw. Kaya hindi tayo dapat humihinto. Okay? Basta mag-send lang kayo sa messenger natin dito sa Facebook ng inyong entry. Tinitake ko po yan lahat. Tapos iraraffle natin yan sa iraraffle natin yan sa 23. Si Jason Tans nagtatanong anong GCash ko. Type nyo na lang dyan. GCash natin is 0998-952-2379. So far, meron na tayong close to 100 families na ang target natin 100 Pero na tayo, close to 100 na. Kung lumagpas pa tayong 100, mas masaya. Umabot tayo ng 200 na pamilya matutulungan, mas masaya. Very transparent man tayo. Pinapakita naman natin kung sa inyo kung magkano na yung collection natin. And then, lahat ng screenshot ng mga napadala natin ng 1,000 for Noche Buena, natin yan. I-post natin dito sa Facebook. Diba? Nawala na, yung mga basher nag-bye-bye pa. Lagi yan, basta may live ako dito sa Facebook, sila man lang yan. Ilan piraso yan? 3, 4. Tapos maraming mga chat, kung ano-ano sasabihin. Wala na, hindi na ako tinatablan sa ganyan, mga bossing. Hindi na ako tinatablan sa ganyan. Alam mo, may mga faction ngayon sa dito sa Duterte supporters. Kasi nga walang nagli-lead sa Duterte supporters, kanya-kanya talaga. Pero alam nyo, yung asawa ni Mike Defensor si Madam. Sabi niya sa akin, alam mo boss Daday, nagustuhan ko sa iyo kasi maraming mga nag-aaway-away ng mga vlogger pero hindi ka nakikialam. Hindi na kasi yun hindi na kasi yun ang punto ko eh. I've been vlogging for how many years already? Tapos na ako dun sa pakikipagpasikatan. Tapos na ako dun sa pakikipagpataasan, pakikipagmatalinuhan. Kasi para sa akin, hindi naman ako matalino. May boses ako. May mga opinion ako. Pero hindi yun yung pinaka-the best na opinion. Maraming mas magagaling sa akin. Hindi talaga ako magaling. Magaling yan sila sila Crisette, sila Joey. Magagaling yan. Matatalino yung mga yan. Sila Tio, matatalino yung mga yan. No doubt about it. Napakagagaling magsulat ng mga yan. Hindi ako pwedeng makipag-compete kahit kanino pa. Si Maharlika, magaling yan. Kung sino pa si Banat Bay, sobrang galing yan. Lahat ng mga vloggers magaling yan. I don't consider myself as better than anyone. Pero ako, personally, kino-consider ko yung sarili ko as importante yung boses ko, importante yung opinion ko, same as yung opinion mo. My opinion is not better than your opinion. My opinion is important as your opinion. Diba? So ganun tayo mga bossing. Hindi tayo yung tapos na tayo doon sa pasikatan, tapos na tayo doon sa payabangan, tapos na tayo doon sa pakikipagdebate sa mga kapwa natin vlogger. Because again, wala kang patutunayan eh. Yung opinion mo ay halos kaparehas lang din or kasing timbang ng opinion ko. Whether yung opinion mo differs or magkaiba tayo ng opinion, yung opinion mo is as powerful as my opinion. Ganun tayo. Magkakaiba lang talaga ng style. Meron mga ibang vloggers dyan na ang style nila is talagang mag-cite ng mga law,
mag-cite ng mga jurisprudence. Tayo hindi. Ako, ang style ko is more on, sinasabi ko talaga kung ano yung personal experience ko. Kasi ako, di naman ako pinanganak na mayaman eh. Nakaano na lang ako, kumbaga nakaahon na lang ako doon sa dating buhay ko. Pero nung ipinanganak ako, mahirap talaga kami. Ang mga magulang ko, mahirap lang eh. O talagang ako pinag-aral ko sarili ko eh. Hindi kami nakakaluwag-luwag na public school lang ako nag-aral from elementary to high school. Tapos hindi naman ako katalinuhan para pumasa sa mga state universities, maging scholar. Pero nung nag-college ako, at least 50% scholar naman ako. At sa awa ng Diyos, nairaos naman natin. Nagtrabaho man tayo sa corporate, naging supervisor man ako. Tumaas naman ang posisyon ko sa corporate world. So, nag-ipon naman ako. Kaya siguro medyo nakaahon ako. So, nanggaling din ako sa hirap. Grabe yung struggle ko nung bata ako. Grabe ang struggle ng mga magulang ko para makasurvive kami. So, yun yung pinaghuhugutan ko. Lumaki ako sa kalsada, lumaki ako sa pakikipagbarkada. So, yun ang pinaghuhugutan ko. Kung ano yung pinagdaanan ng mga kapwa ko Pilipino, naging OFW din ako. So lahat yan naging parte tayo ng mga societies na yan. From pinakamababa to ngayon kahit papaano, medyo nakakaraos-raos na. So alam na natin. At gusto natin lahat ng Pilipino talaga from rags to at least makaahon naman sila dun sa kahirapan. Gusto natin lahat ng Pilipino medyo umangat naman sa buhay. Wala man tayong ibang hiling kundi yan. Hindi na to kasi para sa sarili natin eh. Kasi ako, I think, 40 mahigit na ako eh. Konting panahon na lang. Nakalahati ko na yung buhay ko. So, nakain ko naman na lahat ng gusto ko. Nabili ko na yung mga pangangailangan ko. Nakakapagpaaral naman ako. Nakakapagbigay ako ng mga allowances sa pamilya ko. So, kumbaga, okay na ako. Masaya na ako. Hindi ko kailangan ng sobra-sobra. Kailangan ko lang yung makasurvive lang sa araw-araw. Okay, kaya lang, ako to. Paano naman yung iba? Yung iba na hindi alam kung may kakainin mamaya. Hindi alam kung may trabaho pa bukas. Di ba? Kawawa naman sila. Nakita naman natin yung potential ng Pilipinas eh. Nakarating na tayo sa iba't ibang bansa sa mundo. Nakita natin kung gaano kasarap ang buhay kapag nakita mo na yung buwis ng taong bayan na pupunta sa mga proyekto. Nakita natin ang daming pera ng Pilipinas eh. So ako talaga, naiinggit ako. Inggitero talaga ako. Naiinggit ako sa mga bansang napupuntahan ko. Gusto ko ganun din ang Pilipinas. Kaya sinasakripisyo ko buhay ko para sa bayang Pilipinas. May boses ako. Nakikita ko na mali. Nakikita ko na hindi tama. O gagamitin ko yung boses ko. Di ba? Gagamitin natin lahat ng resources natin para mailabas yung mga katiwalian. Yun ang natin. Yun ang advokasya natin ngayon. So, matalino ba ako? I do not consider myself as an intelligent person. I may be an opinionated person. Hindi ako matalino, hindi ako abogado. Pero may boses ako. Whether may pinag-aralan ka o wala, mataas ang antas mo sa buhay o mababa ka, meron kang boses. Meron kang opinion. At walang opinion na mas malakas kaysa sa opinion mo. Magkakapantay-pantay ang boses natin. Isigaw mo man, ibulong mo man, basta opinion mo yan. Panindigan mo yan o hindi, opinion mo yan. Your opinion is as equal or as strong as mine. Yun lang yan. Kaya maglabas kayo ng inyong mga saloobin, maglabas kayo ng inyong mga nararamdaman. Kailangan natin ng mas maraming boses, mas maraming reklamo, baka sakaling maintindihan nila tayo. Di ba? Maraming salamat sa inyo. Magla-live po tayo ulit mamaya. Samantalahin natin tong napakagandang araw ngayon dito sa Shinjuku. Ay, di pala. Nasa Shibuya pala ako. Samantalahin natin yung napakagandang araw. Di ba? Samantalahin natin yung God's grace and blessing
na ano natin, na natanggap natin at natatanggap natin mula sa Panginoon. Walang ibang magaling sa mundo kundi ang Panginoon lang. Siya lang. Lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri, lahat ng papugay sa Kanya. O, walang taong mas magaling sa Kanya, lagi niyong tatandaan yan. Kaya yung mga taong masyado mataas ang bilib sa sarili nila, o ibinababa ng Panginoon niya. Okay? So, kita-kits tayo, mga banateros. O, sa susunod. O, doon lang tayo sa tama. Tama yan, Chard. O, tropa pits ko yan. Yan ang spy ko sa Bulacan. Mabuhay kayo, ha. Kita-kits tayo ulit mamaya. Mamaya, pupunta ako ng Yoyogi Park. Tapos doon tayo mag-standby. Doon tayo ulit magkwentuhan. Asarin natin ulit yung mga basher natin. Diba? Kita-kits, mga banateros. Mabuhay ang bayang Pilipinas.